Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ang tungkol kay Norman Mangusing sa kanyang 4.5 na sa teleserye na season, mga ka-plastic. At ang balita ko, mga ka-plastic, tutulungan daw niya etong si Susan Yancy sa kanyang mga problema. So ano kaya magagawa ni Norman Mangusing? At tatalakayin din natin ang mga sitwasyon o lagay ni Norman Nicolaong dito sa Padayam o sa kanyang live stream ni Yulen Marcos. At isa pa, mga ka-plastic, panoorin natin itong lehitimong Marcos na ang Pangulo natin ngayon ay legit na nagbigay ng 10 kilong bigas sa mga nangangailangan sa residente ng Maynila.
Panoorin natin. ng bilihin. Inaasahang makikinabang dito ang humigit kumulang 80,000 pamilyang Manilenyo kasabay ng pagsuporta sa lokal na mga magsasaka. Malakas-lakas ang ating Pangulo at nachichismis kasi na kung saan ay meron daw siyang malubhang sakit at ipinapakita na niya na patunay na hindi po siya nagkasakit. Tunayan siya ang nagbibigay sa mga mahihirap, sa mga manggagawang Pilipino. Diba? Kasama ang ating mayor ng Maynila. Diba? 10 kilong bigas yan, binabdumbbell niya. Lahat-lahat ng iba't ibang klaseng kumpanya na nasasakupan ng Maynila ay Ngayon, binibigyan ng 10 kasalukuyan pa kilo. rin ng bilihin. Ayan. Paano yan, Norman? Yung pinaka-legit na Marcos nagbigay ng bigas sa mga nangangailangan. Ba't ikaw parang wala? Sabi ni Konyan Saram, bawal daw ang Mepal, siya rin pala ang pasimuno. Sabi ni Aljur Dagala, for the boys lang yan. Mamaya uupo na yan at hihigal. Hihingi ng oxygen pala. Mula sa ibalik nyo na ang ninakaw nyo hanggang sa masarap na tawanan at sobrang close nyo. Ang lakas na naman ng tama ni Bangag. Oy. Diba? May mga nagko-komento pa rin sa social media na kung saan never been trust sa isang pangulo. Na kahit saan anggulo talagang ayaw niya magtiwala sa mga sa ating mga pangulo, yung mga taong bayan. Dahil marami ang nagpapatunay na siya ay mayroong ginagawang kakaiba. Tulad ng nachichismis siya na may malubhang sakit. Pangalawa, need ng taong bayan na magkaroon ng hair follicle test para sa kanyang kung talagang nihitimong hindi siya gumagamit. Diba? Yorme, nakaupo, in-invite mo pa yung tuwang-tuwa na kayo niyan, namigay ng bigas. Galing pa ata kay Kong Libiste. Diba? Ayan, Norman Mangusin. Shoutout sa'yo. Ano ang masasabi mo na yung kapatid mong si Bongbong Marcos ay nagbigay ng mga libu-libong pirasong 10 kilong bigas sa mga manggagawa dyan sa Maynila? Nadaig ka pa na ikaw ay drawing lamang. Samantala itong si Pangulong Marcos ay talagang nagbigay ng mga bigas. At dahil dyan mga kaplastik, pinatunayan ni Pud Genius na kasama talaga siya sa pamimigay ng bigas kasama si Yorme, mga kaplastik. At ito po ang katunayan ni Pud Genius. Norman Mangusin namigay ng bigas kasama ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at si Yorme. Ayan, kung makikita nyo sa larawan mga kaplastik, i-zoom lang natin. Yan, magkasama sila ngayon na namimigay ng bigas mga kaplastik. Diba? Ayun taas ang 10 kilong bigas ni Pangulong Bongbong Marcos habang nagpapapicture kasama si Norman Mangusin. Talagang hindi to edited mga kaplastik. Ito ay hindi AI. Legit talaga nakasama si Kulaong at ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos ay nagtutulong-tulong mamigay ng mga bigas sa mga manggagawang Pilipino. At yan, nakikita nyo naman. Dahil dyan mga kaplastik, bago tayo magsimula sa mga tatalakayin natin, ay meron po tayong team song mula sa isang nag-create ng kanta mula kay Mr. High Caliber. At mukhang maganda ang kanyang kantang inilikha para kay Norman Mangusin. So panoorin natin.
Halos 50 na, pero walang napala. Walang medalya, walang tahanan, walang pamilya. Puro yabang sa mundong gawa-gawa. Isang pangalang hindi naman talaga siya. Sa social media, milyonaryo ang dating. May kotse, may yate, buhay ay makinang. Pero sa likod ng bawat post na makulay ay utang na patong-patong, hindi na matunaw. Nabubuhay sa likes at sa awa ng iba. Sa bawat donasyon, konting hinga. Pero gabi-gabi may bumubulong. Hanggang kailan ka magpapanggap ngayon? Hari sa kasinungalingan, pero talunan sa katotohanan. Nakakulong sa sariling gawa, maskarang di na mahubad pa. Sigaw ng yabang sa harap ng mundo, pero tahimik ang luha sa likod nito. Kung sino ka man sa salamin, hindi mo na rin kilala ngayon. Agos. Dalawang beses nang nakulong ang pangalan. Mga kaso'y parang multong di matakasan. Ngayon ay malaya, pero piyansa lang. Kadena pa rin ang bawat nakaraan. Walang pamilya na tatawag ng umuwi ka na. Walang kamay na hahawak kapag gumuho ka. Sarili lang ang kakampi sa laban, pero sarili rin ang kalaban. Patuloy pa rin ang pagyayabang online, kahit alam mong paubos na ang oras. Bawat post, bawat kwento mong imbento, unti-unting sumisira sa totoo mong mundo. Hari sa kasinungalingan, pero talunan sa katotohanan. Nakakulong sa sariling gawa, maskarang di na mahubad pa. Sigaw ng yabang sa harap ng mundo, pero tahimik ang luha sa likod nito. Kung sino ka man sa salamin, hindi mo na rin kilala ngayon. Pagod ka na, pero di mo maamin na wala nang natira sa dating ikaw rin. Sa dami ng kasong nakapasan, pati pag-asa mo'y nahatulan. Kung babalik ka ba sa simula, may tatanggap pa ba sa'yo? O tuluyan ka nang malulunod sa mundong ikaw ang bumuo? Hari sa kasinungalingan, hanggang kailan ang ilusyon na yan? Kung ang lahat ay mawala sa'yo, may matitira pa bang totoo? Sigaw ng puso na sugatan sa bigat ng kasalanan. Kung ito na ang huli mong laban, piliin mo na ang katotohanan. Halos 50 na, sa wakas harapin mo na kung sino ka talaga. Yon. Yon. Napakalupit ng kanta nun, Mr. High Caliber. At napakaganda ng pagkaka-edit ng lyrics na yon. Talagang 50 anyos na talaga si Norman Mangusin. Legit, talagang nasa punto na malapit na siya maging senior. Pero hindi pa rin siya nagbabago.
Kamakailan lang nag-post ako, nag-content ako about sa pagiging makajos ni Norman. Pero mas lamang pa rin ang pagiging matabil ng kanyang bibig sa mga netizens. Yun ay dahil hindi na matapos-tapos ang kanyang mga problema sa buhay kasi patuloy pa rin kasi siyang nagpapasaring. 'Di ba? Naalala mo no nung kalalaya pa lang niya nung sa pagkahuyo niya. 'Di ba? Nakita ninyo nagpo-post na naman siya ng mga patutsyada para sa laban sa mga kampo ni Makagago. 'Di ba? At ang masakit pa doon, yun naman ang kanyang panibagong case na kung saan ay na-screenshot na po yun sa kampo ni MG. Na kung saan ay gumawa na naman siya ng mga panibago niyang parinig doon sa social media bago nabura ang kanyang Facebook account. Ako ay masyado ng naawa na rin para kay Kulaong dahil hindi talaga siya desidido magbago. Hanggang siguro umabot sa punto na makakapagbagong buhay ka na lang siguro kapag dumating sa buhay na dumating yung talagang magkaroon ka na ng matinding sakit. At ang masakit pa doon, pag nagkaroon ka ng matinding karamdaman, ay pasagsagan pa yon ng pagkakakulong mo sa bilibid. Can you imagine marami mga inmates ang nakukulong hanggang sa pagtanda nila nandun pa rin sila. Doon na rin nagkakasakit, doon na rin nawawalan ng buhay. Kaya nga umaabot sa point na umiiyak na rin sila dahil hindi na nila kaya yung sitwasyon nila doon. Sana mag-isip-isip ka na rin, Kulaong, kasi hindi ka talaga titigilan ng mga kaaway mo sa social media. Kasi nag-i-exist ka pa rin sa YouTube At marami ka pang mga pinaparinggan na tao. Dahilan para bawian ka ng mga kalaban. 'Di ba? Kung noon pa lang, nagpakita ka na ng mga bagay na kung saan hindi ka nagpapakita ng talagang kinakalaban mo yung mga kapwa social media influencers. Hindi sana ngayon na hindi ka na maabot sa punto na namomroblema ka sa mga panahon na to na kung paano mo hagilapin yung pampiyansa mo, pambayad danyos mo. Diba? Nasilip tuloy yung mga anti-alias law mo. Pati yung revoke na lisensya mo, nasilip din. Ang dami mong nilabag. Tulad ngayon nakikita natin sa screen. Hindi na naman siya naka-seatbelt, mga ka-plastic. Sa expressway pa yan So nagpapakita ka talaga na hindi ka talaga marunong magbago. Matigas pa rin ang mukha mo. Diba? Kaya nakakalungkot para kay Kulaong na siguro wala na siyang vision sa buhay. Since may edad na kasi siya, kaya siguro ginagawa na niya yung mga bagay na to na parang nagkakalat na lang, parang nag-aabang na lang din ng matinding trahedya sa buhay niya. And that's the reason why kung bakit hindi ka tinitigilan ng kalaban mo sa social media. So magtungo naman tayo sa chismis ni Yolen Marcos sa kanyang live stream, mga ka-plastic. So panoorin natin kung ano nangyari base sa kaalaman niya kay Kulaong, mga ka-plastic. Kailangan mahaba-habang ano to. Oy, Kulaong. Alam niyo ba si Kulaong? Meron siya dating mga kapoker doon sa Baguio. Ayun. Alam niyo kung bakit nandoon siya? Naghahanap pala siya doon ng mga utangan sa Baguio. O, kaso nga lang, syempre, medyo gas-gas na yung pangalan niya, di ba? Kilala na kung ano yung pagkatao niya, kung ano yung gali niya, ganon. So, ang sabi nung kakilala ko, sabi doon ay inihingian daw si Kulaong ng ng garantiya ba
Di ba? Kung anong pwede niyang mga maisanla, mga ganon. Yun. Kaso nga lang, no? Wala, hindi umubra yung mga sinabi niya kasi peke pala. Di ba? Katulad din niya. Ayun, kaya wala siyang nautangan. Okay? So, aside doon, yun, parang parang may hearing pa yata si Kulaong doon sa Baguio. So, ibig sabihin, no? Mukhang Kulaong Grand Slam ka ngayon, pusang. Ang Grand Slam ka. Hi kay Mark, hello. Yan kasi ang bunga ng katangahan niya, mga kaplastik. And that's the reason why kung bakit hindi siya nauubusan ng kaso. At sabi nga niya, may kaso pala yan sa Baguio. O di ba? Kaya pala panay biyahe na naman siya. Kung saan na siya nakakarating. Nagiging Philippine looper na naman si Norman. Diba? Alam mo, kung hindi ka talaga gumagawa ng kalokohan sa buhay, hindi ka sana ngayon nahihirapan sa mga nangyayari sa'yo. Pasalamat ka yung mga taong tumutulong sa'yo para mapiyansan ka. Nandyan pa rin sila. There's always by your side. Sabi nga nila. Lagi na lang nasa likod nila. Paano kung magsawa yung mga taong koneksyon mo? Dumating sa punto na maubusan din sila ng pera. Di ba? Saan ka ngayon pupunta? Di ba? Kahit yung kalabaw ni Jam Antonio Mangusin, inaangkin mo at balak mo pang ipabenta. Buti na lamang at hindi nabenta dahil pag-aari pala yan ng kapatid mong si Jam. Kaya wala ka talagang inuwi na pera nung araw na yon. At the same time, wala ka namang ari-arian sa Isabela eh. Kaya wala kang maaangkin dun sa pamilya mo. Diba? Good morning. Ayun. Hi kay Roma, Trocas, hello din. Ayan. Rekta, perjury na siya. Non-idol. Diba kapag hinahanapan siya ng legit at bagong phone birth certificate, malamang, sigurado na yan. Okay. Ngayon, meron siyang mga meron siyang mga sinasabi. Sabi niya, hindi raw niya, kumbaga, bahala na daw sila doon kung paano nila kukunin yung birth certificate. Ganon. Yun yung sabi niya. So, ibig sabihin, guys, ito. Di ba, napakadali lang naman kumuha ng birth certificate, di ba? Ngayon, kung may mga sinasabi siya ng mga strategy or whatsoever na kung paano yung kanilang gagawin, ibig sabihin, may something. Di ba? Ibig sabihin, illegal yun. Yung gagawin ni Kulaong. Di ba? Kaya hindi natin papayagan na maagawa siya ulit. Kasi, nung una, dyan siya sa Baguio nakagawa ng paraan. Okay? Nung una yon. Kaya nga nakakuha siya ng dati yan ng kopya. Okay? Pero hindi rehistrado. Okay? Nung una yon. Ayan. Tapos, yun yung ginamit niya para makakuha ng mga passport, gano'n. So, lahat-lahat na. Ginamit niya yung documents na yun na nakuha niya sa Baguio. Okay. Kaso nga lang, sa panahon ngayon, hindi na siya uubra. Hindi na siya uubra sa panahon ngayon Wala na As in, wala na. Diba? Wala na pamprenda. Wala na. Oo. Kumbaga, ano na siya talaga. Kasi tingnan nyo, yung bracelet niya, wala na. Yung sing-sing niya, wala na rin. Diba? Yung relo, yung peke niyang relo. Yun na lang natitira. As in, yung Tapos na, no? niya. Diba? So, mukhang na tong mukhang kailangan na ng talaga. Yung mga, Side. lakihan nyo yung mga palipad, mga babutanga. Lakihan nyo pa. Well, mauubos din kayo. Di ba? Sasawa din kayo. Totoo lang. Kasi itong mga to, unlimited tong gagawin kay Kulaong, ha? Unlimited to. Kayo, magsasawa din kayo for sure. Okay? Kasi hindi naman lagi, kumbaga Pasko. Di ba? Endgame, Kulaong.
Oo, sa kanya tapos na. Okay. Ang sabi ni Agatha, hindi to live. Kunwari ka lang para mabasa eh. Diba? Kay Agatha, Rayos. Magandang morning. Yan yung mga gusto magpa-shoutout eh, yung mga ganyan na mga comments. Diba? Oo. Durog na si Norman. Ayaw, Saito. Ito lang. Diba? Pero ano pa rin, sige pa rin. No? Birayin nyo yung pagpunta nga niya doon sa Pampanga nun, mainit ulo, di ba? Mainit ulo. Katatapos pa lang ng hearing nun, nasa biyahe siya. Alam niyo kung bakit mainit ulo? So, syempre, kailangan malaman, makita, yung pagkakakilan lang na nagdemanda. Di ba? Kaya, wala talaga siyang laban, si Kulaong. Yan yung mga panahon minumura niya yung commenters nung nakaraan na yun eh. Minumura-mura niya. Yan yung sa recent content ko. Minumura-mura niya. Bad trip siya yun that time eh. Galing kasi siya sa hearing. Eh siguro yun nga, gaya nga na sinabi ni Yulen Marcos, na hindi niya malaman ang pagkakakilanlan ng kung sino yung nagsampa ng kaso sa kanya. Pero makikita naman yun, di ba, sa Subbuena, kung sino yung complainant and then sino yung ano yung kanilang kino-complain. Di ba nandun naman yun? So paano niya hindi na malalaman kung sino yung complainant? Yan kasi yung napapala mo. Sa sobrang dami ng naagrabyado mo, hindi mo na mabilang. At the same time, meron pang sasabihin si Yulen Marcos dito na may follow-up pa. Na meron pang kasunod na magdedemanda sa kanya. Sunod-sunod na yan mga kaplastik hanggang maubos yung pera niya. Talagang hanggang sa hindi na niya kayang takasan pa yung mga problema na yan. As in, inipilit mo kasing Marcos kaya hindi ka naman Marcos. Yan tuloy. Usa. Bernadette, hello. Good day po. Ayun, di ba? Good morning din. Saito, good morning. Okay, so ang taas pa rin ng pride, yabang pa rin. Oo, bere mo, sarili nga niya, hindi niya kaya lusutan na itong mga nangyayari sa kanya. Sabihin pa niya, kay Susan, na parehas din naman sila, sabihin niya, tutulungan daw niya, di ba? Anong kaya mong maitulong doon bere mo, jump bail nga yung sa kanya. Nakapag-bail na siya noon, kaya hindi na siya pwedeng mag-bail ngayon. Okay? Ito naman si Kulaong, oo. Parang ang tanga. Sa bakit, tanga ka talaga, no? Yun. Sa totoong buhay, tanga ka eh, pero magaling ka naman budol eh. Usa. Exactly, sneakers. Tama yan. Pagka sinabi nila, okay, pagka sinabi nila na ipasa mo yung bagong birth certificate mo, with with receipt yun. Okay, ngayon, hindi ka pwedeng magpasa doon ng peke. Kasi pagka nagpasa ka doon ng peke na birth certificate, wala na, mas lalo ka madidiin doon. As in, marami kang kaso doon nakakaharapin. Maliban doon sa falsification, well, pangalawa, perjury pa yun. So, matindi. Totoo lang, matindi. Diba? Daho kaya yung bina-blackmail niya, wala yun, lang yun sa kanya. As in, Richard Villasin, hello po sa'yo. Okay. Si Francis lang naman daw siya, di ba? Sabi niya. Ay, nako. Ang sabi ni Beno, sabi niya, si Sabi raw may 4 na warrant. Sabi niya. Pero 2 lang na may case niya. 2 lang. Yun. Peanut pala, Kulaong nga, oo nga. Peanut pala. Di ba? Sabi mo, peanut. Di ba? Oo. Ngayon, hindi, lusutan mo yan. Pinatoy. Kasi ikaw yung ikaw yung gumawa eh.
Ako mismo gumawa niyan. Totoo lang. Ganyan, boss, para makip niya image niya sa SOCMED. Kailangan, syempre, in character pa din siya. Exactly. O, kahit durug na, di ba? Kahit durug na, totoo lang. 4 case na siguro kasi nga, mayroong nag-file na bagong kaso. Okay. Yung isa, tiga Taiwan, yung isa. Bago yun. Okay. Yung nasa UK, ewan ko kung nag-file din siya. Okay. Pero ang alam ko nag-file, yung nasa Taiwan. Yun. Ilang warrant pa paparating kay Culaong. Well, sunod-sunod to eh. Sa kanya eh. Kay Culaong kasi mabigat yung niya eh. Mabigat yung mga susunod na araw eh. Sa kay Culaong. As in, mabigat talaga. Yun. Lito, Maniego, hello. Magandang morning. Okay. Exactly, oo. Yung alias lang talaga yon kasi nga lang ginagamit niya kasi legal documents yung pinag-uusapan dito. So, ibig sabihin, pagka legal documents yung pinag-uusapan, kailangan legal din yung pangalan na ginagamit. Kasi pagka hindi legal yung pangalan na ginagamit, tapos, file a case, di ba? Wala yung perjury yun. Okay, so, ang dami nga niyang haharapin eh, na perjury na case eh. Kasi nga, ang ginamit niya sa mga pag-file niya ng kaso, ginamit niya pati kay pati dito kila MJ, tapos may mga iba pa na nasampahan na kaso, di ba? So, perjury yun. Maliban. Paano naman yung insidente na nakalusot siya, nakakuha pa nga siya ng nabawi niya yung bail niya dun sa Quezon City na 36,000. Gamit niya ang pangalan Francis Leo Marcos. So, ibig sabihin ba nun, may connection ba siya sa loob, mga kaplastik? Diba? Kasi kung nakukuha niya yung bail niya sa halagang 36,000 at ang pangalan na ginagamit niya, mga kaplastik, ay Francis Leo Marcos, so paano siya nakalusot in the way na canceled na po sa PSA ang pangalang Francis Leo Marcos? Diba? Yun ang nakakapagtaka. Hindi lang isang beses niya nagawa yun, 2. May mga nauna pa. Kaya nga nakapagbayad danyos siya, nabawi niya. Tas ang kwento pa nga niya na-dismiss niya siya, acquittal, permanent dismissal, dahil sa anti-alias law, sa STAPA, at iba pa, mga kaplastik. Pero nagtataka lang ako, yun pa rin ang ginagamit niyang pangalan, Francis Leo Marcos. So dito kaya, sa mga pagkakataong ito, since na-cancel na yung PSA niya, ang tanging pangalan lang naman na magagamit niya, Norman Mangusin. Diba? Yun na lang talaga. Yun na lang ang pinaka magagamit niyang pangalan, mga kaplastik. Pero sana, dumating sa point na talagang malalaman natin sa balita na bawal na palang gamitin yung Francis Leo Marcos sa social media. In case naman talaga, mga kaplastik. Sana wag na magamit yun para na sa gayon malakas ang laban natin o malakas ang mga laban ng kampo ng kabila na talaga mahuyo na tong Hindorotot na to. Yan, siyempre si Marcos na kanila nag-file din ng case. Okay. And then si Vice Chair Kalinisan nag-file din ng case. So, maliban doon, wala pa yung pagsusuot din ng ng uniforme ng pulis. Wala pa. Kala niya tapos na yun. Hindi pa tapos yun. Well, kung matapos mayroon. Kung matapos yung proseso, mayroon yan. May paparating yan. Okay, by next week.
Okay. Kawawang Kulaong. Okay. Alam mo, totoo lang, yung mga nabiktima ni Sabi, hindi ko alam tong mga to eh. Kasi yung iba, pero mo nakakulong na yung tao Nakakulong na yung tao. Sila na yun naman yung gagawa ng action dito. 'Di ba? Bakit yung mga iba, ang dami nila mga excuses. So, parang nawalan ako ng gana dyan eh. Totoo lang. Pero at least, nakakulong na siya. 'Di ba? Yan na natin yung batas diyan. Yun, kung mag-file sila, di mag-file sila. Kung hindi, di bahala na sila dyan. Kasi ang dami nilang alibay eh. Kung gusto talaga nila yung justice, yung mga biktima, well, sila mismo gumawa ng paraan, hindi kami. Kasi kami tumutulong lang kami. We don't have any capacity para pagsasampahan siya ng iba't ibang kaso. Yung mga biktimang meron, may mga kapasidad kayo. Kami, ginagawa lang namin yung connection na kailangan namin para, alam mo yun, kaso nga lang, kung may mga alibis sila, ang dami nilang mga chachubureche, well, bahala na kayo. Di ba? Ganun lang yun. As in. Kasi nandito lang naman kami, tumutulong lang naman kami. We're not asking any single payments dito Totoo lang. Ako pa nga gumagastos eh. Tumutulong lang kami, hindi kami Kaya yung mga biktima dapat ni Sabi, kayo yung mag-file ng case, hindi kami. Ay na. Ang dami kasing alibay ng mga iba eh. Keso ganito raw, keso ganun daw. Naku, kung talagang gusto nyo, magagawa kayo ng paraan. Totoo lang. Ay nako. Yun naman talaga eh. Ang nakakapagtaka lang doon mga kaplastic, especially sa mga kaso ni kay Kulaong, yung mga nabiktima ni Kulaong sa mga OFW, bakit hindi nila magawang magsampa ng kaso? Diba? Dahil baga na iniisip nila na baka gumastos lang sila ng pang-abogado? O baka naman talaga kagaya lang ni Susan, ni Mami Susan, na kung saan nagreklamo siya. Nagpa-interview pa kay Boss MG. Tapos in the end, wala naman palang naipakitang pruweba na patunay na talaga siyang na-scam ni Kulaong. Diba? Yan kasi yung parang false accusation mga kaplastic. Diyan na lumalabas yun. Sa kadahilanan na feeling mo, isa ka rin sa mga na budol ni Norman Mangusin, pero hindi naman talaga kasi wala naman may pakitang resibo o pruweba na nagpapatunay na meron ka talagang binitawang pera kay Kulaong tapos naloko ka. Karamihan naman kasi talaga sa mga nagrereklamo, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit wala silang lakas ng loob na magsampa ng kaso. Yung iba, pinagpapasa Diyos na lang dahil una sa lahat, mas priority pa rin nila ang magtrabaho sa ibang bansa. Since halimbawa, kung ikaw ay currently na empleyado sa ibang bansa, overseas ka, uuwi ka pa ng bansa para lang abalain mo yung sarili mo. Diba? Ganun kasi yung nangyayari. Yan kasi ang rason eh. Pwede ring lack of knowledge sa batas, pwede rin yun. Kasi pag wala ka masyadong alam sa batas, hindi mo alam kung paano ka magsisimula, di ba? Paano mo sisimulan magdemanda, paano ka magpapail ng kaso. At saka iniisip mo rin na baka hindi rin paniwala ng otoridad kasi napaka-vulnerable mo magpaliwanag. Kumbaga, hindi siya ganung kalakas na, hindi siya napaka-strengthen na pananalita na desidido ka magpakulong ng mga kagaya ni Kulaong. Same thing kay Sabi. Kaya iba, tinatamad na. Parang iniisip na lang nila na nakulong naman na eh. At least nakaganti na ako eh. Ganun kasi yung mga rason. Nakaganti naman na sila. Nabalitaan nila na nakulong. Pero hindi pa sapat yun mga kaplastik kasi. Patuloy at patuloy pa rin gagawa rin ng krimen yan kapag nakalaya na.
And that's the reason why kaya tinatrabaho ito ni Pod Genius. At hindi sila nagtumitigil na magsampa pa ng kaso para talaga mabaon na talaga si Culaong. Kasi hindi na nila magawang i-take down ng social media accounts ni Culaong sa YouTube eh. Dahil kung na-take down man yan, di sana ngayon hindi naabot sa punto na nakakapag-livestream at nakakatanggap ng mga palipad tong si Culaong. Kaya nga sabi ni Boss Yulen magpalipad pa kayo mga bobo, tanga. Taasan nyo pa po ang pagpapalipad hanggang maubos ang pera ninyo. Para lang mapansin kayo, para mapansin yung mga comments ninyo, kailangan mo pa magpalipad kay Culaong. Tama naman, di ba? Kahit wala namang kakwenta-kwenta ang message mo, ang importante kay Culaong dyan is yung pera mo. Ginatasan ka. Di ba? So, Jiwara, magtungo naman tayo sa speaking of Sabi, Filipino lawyer. Ito na po tayo. Nandito na tayo sa punto na meron pong sasabihin si Norman Mangusin, mga kaplastik. Isang espesyal na offer para kay Sabi, Filipino lawyer. At ito po ang kanyang sinabi kay Norman. Ang sinabi ni Norman para kay Sabi. Dito makikita nyo yung mga post ni Susan Yance or known as the Sabi Filipino Lawyer. Ay talaga naman naglalabas sa sama ng loob. Pero this time, sabi ko nga, baka balak siyang patahimiki sa loob. Abay kung may makakatulong sa kanya, walang iba kundi ako yon. Oo, higit sa lahat ako yon. Oo. Nakita niyo ba yung post ni The Sabi Filipino Lawyer o ni Susan Yance? Susan, laglag mo na lahat yan. Kung kailangan mo ng tulong, ako tutulungan kita. Ako talaga nagpursige na makulong ka dahil may kasalanan ka, dahil tinira mo ako. Pero katulad nga nung sinabi ko, ako lang ang pwedeng makatulong din sa'yo. Di ba? Laglag mo lahat yan, pagtuturo mo na lahat, sabihin mo na lahat ng mga nalalaman mo. Call my lawyer, okay? And I will give you the help that you need. Yun. Totoo naman, ako talaga pinursige ko para mahuli ka. Ako nga pumunta sa Mandaluyong para makuha yung alias warrant of arrest mo. Alam mo naman yan. But this time, katulad ng pinangako ko, willing kitang tulungan. Bakit ang hindi? Di ba? So, ayun na yun. Panoorin natin. At kung makikita nyo, diyan, kilalang kilala ni Susan Yance o ni fake lawyer o ni The Sabi Filipino Lawyer, si Pod Genius. Talaga nag-uusap sila. We need you. Gumagano pa si Pod Genius. Susan, ako lang ang pwede makatulong sa'yo. Ilaglag mo na lahat yan. Pagtuturo mo na sila naman ang mahoyo din. Hindi ka nila pinakinabangan So hindi ko kailangan pakinabangan kita. Ang importante, makalabang ka ng patas. Bibigyan kita ng pagkakataon lumaban ng patas. Ano? Ang gulo mo kausap? Hindi mo kailangan pakinabangan kita. Anong ginagawa mo para kay Susan? Diba? Ano bang tawag dyan? Pinakinabangan mo rin. Kasi meron kang gustong intensyon. May intensyon ka na malaman ang nalalaman ni Susan Yance. Ang tanong, nakuha mo na ba ang impormasyon about sa kabilang kampo? Handa ba siyang makipag-usap sa'yo? Bakit hindi mo puntahan sa Mandaluyong? Nasaan na ba siya ngayon? Diba? At wala ka ngayon magawang paraan kung meron ka man gustong malaman para sa kalaban mo. Diba? Diba pinagmalaki mo, mamaya mayroon pa siyang sasabihin. Mahoyo din. Hindi ka nila pinakinabangan So hindi ko kailangan pakinabangan kita. Ang importante, makalabang ka ng patas. Bibigyan kita ng pagkakataon lumaban ng patas. Kasi ako, hindi nila ako pinalalaban ng patas Pero at least,
Ngayon, marunong na tayong lumaban, pumaparehas na tayo sa kanila. At sabi ko nga, gulong lang ng palad yan. Weather lang yan. Weather lang. Umiikot. Akala nila nagwawagi na sila. Susan, ako, pwede, matulungan kita. Okay? Bulok mo. Kala mo naman, may magagawa ka naman kapag nalaman mo talaga. Ano ba magagawa ng nalalaman ni Susan? Pares kayong sinungaling. Dito makikita. Diba? Ito pa, meron pa siyang sinabi. Haba nga ng buko. Sabi ni Rich Kid USA, sabi ng Bombay siya daw nagpahuli kay Susan Yance. Di wow. Paano nila ipahuhuli? Nakita nyo ba yung mga post ni Susan Yase? O pati ba nga screenshot ng usapan nila ni Food Poison nando doon. Kaya pinost ko na. Pati yung usapan nila ni Food Poison nando doon. Di ba? O tapos saan sinasabi nila we need you. Binobola pa. Nakakulong na yung tao, binobola pa. Isa pang katangahan na pananaw ni Norman, mga kaplastik. Binobola pa daw nung nakakulong na nga daw, binobola pa. Hindi niya alam, yung screenshot na na-expose ni Sabi sa kanyang page, hindi ko alam kung si Sabi ang nag-post nun. Maaring mga kasamahan niya sa bahay o yung mga kamag-anak niya. O maaring yung anak niya mismo na nagsalita din sa video na yon. Paanong nasabi mo na kaka-post lang doon? At paano mo nasabi na ngayon yun nangyari? Ang tagal na yun, yung screenshot na yun. Inilabas yun yung mga panahong nagsasagutan na sila ni Pugenius sa pribadong usapan nila. At yun yung pinapakita niya ngayon. Hindi kasi siya nagsusuri, mga kaplastik. Kahit ulitin natin ngayon. That was napakatagal na panahon na yun. Ngayon lang niya nilabas dahil may intensyon na talagang ilaglag na yung kampo ni Pugenius. Nilabas na niya lahat-lahat ng mga gusto niyang sabihin, even yung mga kasamahan ni Makagago, even siya rin. Dinamay din doon sa post. Diba? Sabi ko naman talaga, magbabackfire yan. Pinapalabas niya kasi siyang victim doon. Pa-victim kasi si Sabi doon sa post na yan. Na pinipiling niya siya yung pinagkaisahan, pero nung bago nangyari yun, ang dami niyang pinagsasasabi at nagmumumura siya. Diba? Sa mga kampo ni Culaong, sa mga kampo ni FG. Diba? Itong si Norman, makwento lang, may masabi lang, kasi nungalingan pa. Nakakulong na daw, saka daw pinopos yung winidyo. Matagal na yung winidyo na yun, yung screenshot na yun, mga kaplastik. Kalokohan yung mga pinagsasasabi ni Culaong. Mas matindi. Basta ako wala ko sasabihin sa kanila. Ituloy nila yung kayabangan nila. Ganun lang yun. Pero, di ko sila atrasan. Ganun lang Talaga? yun. Ituloy nila yung kayabangan nila. Pero ako, wala akong sasabihin. Pangit. Wala akong pakialam sa kanila. Basta, hintayin na lang din nila yung para sa kanila. Ganun lang yun. Mas Ayan ang gusto ko kay Culaong. Keep positive. Diba? Kahit na alam na niya sa sarili niyang durog na siya, keeping positive pa rin siya. Positive thinker. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kahit alam mo nang wala na siyang pag-asa. Kaya, bilib ako sa'yo, may fighting spirit ka pa rin, Norman. Sinasabi mo pa rin sa sarili mo na kayang-kaya mo yung kaso na isinampa sa'yo. Maliban na lamang kung mayroon kang connection sa loob ng korte, di ba? Hindi natin alam.
Kaya malakas ang loob mo na patuloy ka pa rin ng loloko, patuloy ka pa rin nagpaparinig sa kalaban mo. Siguro nga meron. Plastic. Eto, panoorin natin to. Boss, ano na balita kay Attorney Food Poison? Alam mo, sa totoo lang, magkakaalaman sa mga darating na araw. Actually, ang daming mga nagsasampa ng kaso na kay Food Poison dahil tinumbok na kung sino siya. Merong isang witness na tumumbok na, so sinampahan na siya ng kaso, plus may witness na magpapatotoo na siya yon. At yung witness na yon malapit sa kanya, kumbaga talagang nakasama niya sa loob ng bahay. At pagtuturo sa kanya na, siya ho talaga yan, nandun ako nung kinreate niya yan. So marami magsasampa ng kaso sa kanya. Si kay Food Poison. Boss, Ayun naman pala eh. Mataas naman pala ang kumpiyansa mo na mayroon kang mga witnesses. Kuno na nagpapatunay na si Food Poison ay isang abogado at naging kasama pa ng mga nabiktima ni Food Poison. O yun naman pala eh. Bakit ka nag-i-interest ngayon kay Sabi? Diba? Yan yung point of view doon. Ba't ka nag-i-interest ngayon kay Susan Yance at gusto mo malaman yung mga nalalaman niya noong mga panahong kasama pa niya sila makagago? Ibig sabihin, nangangapa ka lang ng mga salita mo. Diba? Ganun lang yun eh. Baga sinisindak mo lang sa online tong si Food Genius. Pero ang totoo, wala kang alam sa identity ni Food Genius. Kasi kung alam mo na identity ni Food Genius, bakit mo papakikialaman yung buhay ni Sabi ngayon? Nakasalukuyan na nakakulong. At hihingi ka pa ng impormasyon. O di ba? Doon pa lang nahuhuli na siya sa mga bibig niya. Na hindi mo alam kung ano ba talagang katotohanan sa bunganga niya. Di ba? Alam mo talaga kapag ang tao alam na niya identity ng kalaban niya, dapat hindi na siya nag-i-interest from the very beginning. O bakit ka pa mag-i-interest sa nalalaman ni Sabi? Hindi nangangahulugan, hindi ka rin kumpiyansa, hindi mataas ang confidence mo na si Food Genius ay isang abogado. Diba? Ang dami mong inakusa kay Food Genius eh. Dati caregiver. Dati naging siya, si Yolen Marcos. Diba? Si Makagago, ginawa mong Food Genius din. Si Boss Jaime, diba? Ang dami mong kinapa na tao. Teacher daw. Ang dami mong alam. Pero walang tumama. Ngayon, ito na naman yung patutsada mo. Meron na daw mga witnesses na nagpapatunay si Food Genius daw yung sinampahan ng kaso. Tapos ngayon, nung nalaman mong nakulong si Sabi, tapos nakita mo yung mga posting niya sa social media accounts niya, dali-dali ka na naman humihingi ng simpatsya sa mga tao. At the same time, gusto mo rin makuha yung simpatsya ni Sabi. O, di ba? Gusto mo malaman kung ano yung nalalaman ni Sabi. O, ba't hindi ka pumunta dun? Personal kang pumunta ron, dumalaw ka ron, tingnan natin kung malaman mo kung anong dapat mo malaman kay Sabi. Diba? Doon pa lang sa mga salita ni Kulaong, since day one ng pagkapanganak niya sa mundong ibabaw, wala na talagang totoo sa kanya. Buti nga, hindi siya tinatamaan ng kidlat sa sobrang dami ng kasinungalingan niya sa buhay. Diba? Lahat na lang iniimbento niya, pati yung screenshot ni Sabi, sinasabi niya. Ito lang yun, bago lang yun. Hindi yung bago, matagal na yung screenshot na yun, tanga.
bago pa siya nakulong, yun na yung mga conversation nila before. Nire-upload lang niya yun dahil dati na-post na niya yun. Binura lang niya. Ngayon binalik ulit. Dahil gusto nang magpa-backfire yung tao. Parang gustong palabasin ng Sabi na yun. Kung sino man yung nag-post sa Facebook ni Sabi, ay parang gusto nilang rumesback. At yun ang aantay natin kung may resback pa talaga sila. Ang tanong, makakalaya pa ba si Sabi since jump bail na siya? Nakapag-jump bail na siya before tapos ang piyansa pa niya, ang laki. 1 million megit. 2 counts 2 counts of stapa. 2 yung kanyang warrant. 2 ang nagreklamo. At may upcoming pa, mga kaplastik. Talagang baon na siya, mga kaplastik. Parang si Culaong malapit na mabaon. Diba? May mga upcoming complainants pa rin na darating para sa kanya. Hindi pa nga dumarating tong si Mami Karen Whitmore Kasi ang sabi niya kasi June siya darating. So may mga 2 buwan pa siya para makapag-prepara sa kanyang YouTube channel. Kaya dali-dalian mo mag-livestream. Hanggat maaari mag 24 hours kan mag-livestream kagaya ni Yamatan. Na 24 hours siya nagla-livestream sa YouTube niya. Para nga naman makapangkalap ka pa ng mga pera. Diba? Ang dami kasing bobong Pilipino na magpahanggang ngayon naniniwala pa rin kay Culaong. I just wonder na nagagawa nyo magbitaw ng pera sa isang scammer. Di kayo naaawa sa mga taong nabiktima ni Culaong. Tapos kayo suporta pa kayo ng suporta sa taong yan. Pinapakitaan lang kayo ng kahambugan. Hindi naman kahambulan kahambugan. Ganun talaga. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. Update na lang tayo sa mga susunod at sana po maganda na magiging balita at mas pinatwist na balita ang ating malalaman sana. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.